Patuloy po tayo nagpe-pray. We live a life of prayer. Amen? Kasi po prayer po ay yung way to conquer. Ano po? Lahat po ng mga pinapangako ng Diyos sa atin. At para ma-empower natin ang ating sarili for action. Okay? To empower ourselves para po kumilos na naayon sa vision ng pangako ng Diyos. Okay? So mahalaga po sa tao yung vision kasi ito po ang kanyang malinaw na direksyon. Kung wala kang vision, wala kang mararating. At yung mararating mo, pang generation lang na to at walang kinalaman sa next na generation. Okay? Kaya po mahalaga po yung vision, and then we must also discover po yung day-to-day action na nakaayon ho doon nga ho sa ating vision na tinanggap mula sa Panginoon. Basahin po natin ang aklat ng Genesis chapter 1, verse 10, Amplified. Sabi po dito, God called the dry land earth, and the gathering of the waters He called seas. And God saw this was good. No? And God saw that this was good, pleasing, and useful. And He affirmed, nakita niyo po, dahil good yun, ano po ang good? Pleasing and useful. At ano po sabi ni Lord? And He affirmed and sustained it. Ibig sabihin po, hinayaan niya po itong magpatuloy ng walang katapusan. Yung mga nakita niya po na pleasing and useful. Palapakan po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay? Tayo po yumuko at tayo po pumikit. Tayo po ay humiling sa Diyos. Panginoon, tulungan niyo kami na maintindihan niyo yung salita para po kami na mga tao ninyo makapagpatuloy kami sa pangako ninyo at maging totoo ito, Lord. Maranasan namin ito, maipamuhay namin ito, magalawan namin ito. Salamat po. Narito po kayo. Narito kami sa inyong presensya. Pinupuri ka namin, sinasamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Purihin natin siya. So, be pleasing. Sabi mo sa tabi mo, be pleasing and useful. Yan po yung good sa mata ng Panginoon, ng Diyos. Ano po? So, it's both physical and spiritual. It's both physical and spiritual. So parehas po ito na physical, may galaw po sa natural, may kilos, may gawa, may galaw. Okay? At meron din po pa rin itong dapat na vision. Ibig sabihin, meron po itong malayong nakikita. Meron po itong nakikita na larawan ng pangako ng Diyos sa hinaharap. Okay? Sabihin nga natin, vision and action. Tandaan po natin yan sa buhay po natin. Nung mga pinangako sa iyo ng Panginoon, si Lord na nangako niyan sa iyo, dahil ikaw ay nakikipagniig sa Kanya, dahil ikaw ay nananalangin tuwing umaga, nagbibigay ka ng oras sa Panginoong Diyos, ikaw ay nagbabasa ng Kanyang mga salita, nagsusulat ka sa iyong kwaderno, no? Ikaw ay may notebook, ikaw ay may journal, so meron kang relationship sa Diyos, hindi lamang religion, kasi ang religion, pasimba-simba po, pero wala nangyari. Ikaw ay merong relationship. Ikaw ay may relasyon. So ang Diyos mangungusap sa iyo sa pamamagitan ng vision at dapat alamin po natin yung ating mga action kasama po ng vision na ito. Ito po magbibigay sa atin ng pleasing and useful na life. Sabihin nga natin, pleasing. Sabihin po natin, useful. Ano po? At syempre, mayroon din po tayong tatalakay pa isang bagay na nakuha natin yan sa ating daily devotion this week. Kailangan meron kang anti-vision. Sabi mo, anti-vision. Ang anti-vision po ay, ano yung ayaw mong mangyari? Yung vision, yun yung gusto mong mangyari. Yung anti-vision, ito yung ayaw mong mangyari. Hello? Hello? Naintindihan niyo po ba yan? Tatalakay po natin ngayon ang buhay din ni Cain, ang unang mamamatay tao. Makikita niyo sa kanyang buhay kung ano yung mga ayaw mong mangyari sa'yo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, dapat alam mo rin yung mga ayaw mong mangyari sa'yo. Alam mo yung gusto mong mangyari sa'yo,
ikaw ay mabless, ikaw ay maging pleasing, ikaw ay maging useful sa Panginoon because God affirmed that and God sustains that. Tama po ba? Sinusustain ni Lord yung good, pleasing, and useful. Pero si Lord, inaalis niya sa kanyang manifested presence yung kagaya po ni Cain. Hello? Yung kagaya ni Cain. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong gagayahin si Cain. Kaya po, tingnan po muna natin yung unang bahagi, pleasing and useful. Sabi natin, pleasing and useful. Okay, so we must receive, kailangan po nating matanggap yung affirmation ni Lord. Ibig sabihin, affirmation ni Lord ay kino-confirm ni Lord na tama ang buhay mo. Tama ang galaw mo sa buhay. No? Pleasing and useful ka. So pag pleasing and useful ka, pag tinignan ka ni Lord, you are good. And He will affirm you and He will sustain you. Ibig sabihin ng sustain, pang forever ka sa piling ni Lord. Amen? Sustain. Yun po ang gusto po natin. So nagsisimula po ito sa pangako ni Lord na kailangan po nating panampalatayanan, yung binibitawan po ng Diyos na mga idea sa iyo, personal yan, mula yan sa intimacy mo sa Panginoon, sa Diyos. May mga pangako ang Diyos, ito'y magiging makulay, ito'y magiging detalyadong larawan sa iyong puso, sa iyong isipan, sa iyong imahinasyon. Ito po ay pangako ng Diyos. Ito po yung vision. Genesis 12, verse 1 to 4. Ganito yan. So now in Haran, the Lord had said to Abram, go away from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. You go away from your country, from your relatives, go away from your father's house. Sabi ni Lord, go to the land which I will show you. Nakita niyo po si Lord pag nag-usap. Pag po si Lord nangusap, gusto niyang i-show sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, may gustong ipakita si Lord sa'yo eh. Ganyan pong usapan po ni Abraham, no? Yung father of our faith, tinutularan natin yung faith ni Abraham. Ganyan sila nag-uusap ng Panginoon. Papakita ko sa iyo, hindi lang kita inutusan, ipapakita ko sa iyo. Amen. May pinakita na ba sa iyo ang Diyos? Hello, may pinakita na ba sa iyo ang Panginoong Diyos? Kasi kung religion lang, wala talaga. Kasi dapat relasyon natin yan sa Panginoon. At ang relasyon sa Diyos, nandun sa pagtanggap mo kay Jesucristo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. At ikaw ay magiging kanyang disipulo, ikaw ay magsusuko ng buhay, iiwan mo talaga lahat. Pag hindi ganon, wala kang masisimulang relasyon. Wala akong ganitong usapan. Sabi ng Diyos, ipapakita ko sa iyo yung lupain na napakaganda. Verse 2, and I will make you a great nation. Gagawin kita isang great na nation. I will bless you abundantly. Pagpapalain kita ng umaapaw na pagpapala. I will make your name great, exalted, distinguished. You shall be a blessing, a source of great good to others. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Kung nire-receive mo yan, come on, ibigay mo yung the best na pagpupuri mo sa Panginoon kung ikaw ay totoong naniniwala. Na hindi ako religious, pastor. Hindi ako nandito para sumarap ang pakiramdam ko pag linggo. Para ipamalita ako sa kapitbahay na pag linggo nagsisimba ako. Hindi yun! Ha? Dapat po, alam mo, lumalago ka sa pananampalataya mo sa Diyos eh. Nalalaman mo yung mga salita ng Diyos, tinatandaan mo. Hindi ka lang napadpad dito sa simbahan ng aksidente. Walang aksidente sa Panginoon. Purihin mo si Lord kung alam mo wala aksidente. Na nandito ka. Gusto talaga ng Diyos na kausapin ka ngayon. Amen? Sabi niya, I will bless you. Verse 3, I will bless, do good for, benefit those who bless you. I will do good to those who bless you. I will benefit also those who bless you. I will bless those who bless you. And I will curse, susumpain ko, subject to my wrath, to my anger and judgment, the one who curses you, who despises you, who dishonors you, who has contempt for you, I will curse them, and in you, all the families, nations of the earth will be blessed. Purihin mo ang Panginoon kung nire-receive mo yan. Sabi ko ng malakas na, Amen! Come on, isa pa, malakas na, Hallelujah! Ha? Ako yan. Sabi mo, ako yan. I-receive mo yan. Ako yan. I will be blessed. I will be a multimillionaire disciple of Jesus. Amen. Amen. Malakas na amen. Amen. Ha? So Abraham departed. So kumilos. Nakita niyo po yung verse 4? So Abraham departed in faithful obedience,
in faithful obedience. In faithful obedience. Nakita niyo po si Abraham? Ginalawan. Okay? Umalis si Abraham sa luma. Umalis si Abraham sa lumang pagkatao, sa old life. Bakit? Kasi may pupuntahan siyang magandang new life. Amen? Amen? He will be a multi-millionaire. Amen? He will be a blessing to others. Shout amen. I-amen mo lang, marireceive mo yan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hey, yes. Hey, yes. Sabi mo, hey, yes. Whatever na response, kailangan mo mag-response. Bakit? Para yung katawan mo malaman, may iba ka nang pupuntahan. Amen. Woo! Hallelujah. Tama? Sawa na ako sa tambay, sawa na ako sa walang pera. Di ba? Ang magagawa ko lang ngayon ay sumang-ayon, mag-response na may pagsang-ayon sa salita ng Diyos. Kaya ako narito sa linggo na to. Amen? Amen. Sa bahay ng Diyos na ito. So Abraham departed in faithful obedience as the Lord had directed him. Sumunod sa direksyon ni Lord. Sumunod sa vision ni Lord. Direction is about vision. You cannot have a good direction without a vision. You cannot follow the right direction without vision. A blind person cannot have the right direction. Hello? Amen? So si Abraham natin sa verse 4, ito yung kilos niya. Dinala niya yung kanyang pamangkin, nephew, si Lot. Kasama po si Sarah, yung misis niya. Left with him. Abraham was 75 years old when he left Haran. May nagpupunta ng linggo dito, di naman nakikinig eh. Di ba? Nandito lang kasi gusto lang niya pag linggo nandito siya. Yun lang. Anong sense nun? Amen? Tanong kita, ba't ka ba nandito? Di ba kaya ako nandito para may magbago sa buhay ko? At alam ko may nagbabago sa buhay ko pag may ginagawa ako sa lugar na to na hindi ko ginagawa dati. Yun ay ang sumang-ayon sa pangako ng Diyos. Amen. Sabi ko ng malakas na amen. Ano ginagawa mo dito? Tanong kita, ba't ka ba nandito? Ba't ka ba kasi nandyan? Sabi nga ni Steve. Ba't ka ba nandyan? Ba't ka ba nandyan? Wala lang. Gusto ko lang. Ayoko lang sa amin. Yun lang. Ayaw mo lang sa inyo. Kaya ka lang nandito. Ano yun? Religious ka. You are here kasi mayroong word of God na kailangan mong ma-receive para ang buhay mo magpatuloy sa direksyon na gusto ni Lord puntahan mo. Amen. Purihin mo si Lord. Pamalakpakan ng matindi para kay Jesus. Para kay Jesus po ang ating mga pagpalakpakan, hindi mo sa tao. Amen? It will all start with a person who respond to the vision. Ganun no? It always start with that person who receive truly in his heart the vision from God. Ganun nung nagsisimula yan. Kahit nga si Lord Diyos pa yun kailangan niya ng person na magre-receive ng vision niya. Hello, hindi ka lang makikinig dito. Hindi ka lang makipalakpak sa tagumpay ng katabi mo. Ikaw ang makakaranas ng pagpapala ng Diyos. Ng pagbabago na gagawin ng Diyos sa kandaba, ikaw ang unang makakatikim dahil ikaw yung unang tao na nagre-respond sa vision. Amen. Yung respond mo sa vision, magsisimula muna sa pag-amen muna yan. Sa pag-hallelujah. Amen. Sa pagpalakpak para kay Kristo Jesus. Na siya mismo yung pangako. Siya mismo yung pangako. Siya mismo yung pangako si Jesus. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, excuse me, kung nakakwardan ka, amen? Sabi mo sa kanya, excuse me ha? Mawalang galang na sa'yo, no? Amen? Hindi ikaw pinunta ko rito. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw pinunta ko dito. Ang salita ng Panginoong Diyos ang pinunta ko dito. Amen? Bahala ka sa buhay mo. Mamaya mo na ako kausapin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mamaya mo na ako kausapin. Please lang. Okay? Sige po, purihin mo ang Panginoon kung yung katabi mo, at least nakikinig sa'yo. Okay? Kung hindi, sampalin mo na lang. Akala niya kasi ikaw pinunta niya dito. Sabi mo sa katabi mo, doon lang tayo mamaya magpintuhan sa labas. Okay? Amen? Sabi mo sa kanya, okay ba? Okay. Okay. Tama po ba? Kasi kung magpipintuhan lang tayo, doon lang tayo sa coffee shop. Di ba? Libre diskusyonan doon. Amen? Pero kung gusto natin ng revelation, ready mo yung sarili mo na tumugon, mag-respond sa pangako ni Lord. Kasi pangako ni Lord, hindi ko lang dapat mapakinggan. Dapat maging larawan sa aking isipan ito mula sa pag-uwi ko mula ngayon. Amen? Gusto ko pag-uwi ko, dala-dala ko pa rin yung larawan sa puso't diwa't isipan ko ng pinangako ng Diyos na akin na-receive. Hindi ako nakakapagbasa ng Bible kasi kahapon, ng isang linggo, ng 2 linggo, 10 taon na akong hindi nagbabasa ng Bible. Ngayon pala ako nakarinig ng salita ng Diyos sa LED wall.
Kaya please lang, sana maiuwi ko to. Sabi mo sa katabi mo, tulungan mo kung maiuwi ang salita ng Diyos. Amen. Kasi dito iba di nagbabasa ng Bible eh. Di ba? Tapos magtataka ang buhay mo, di mo alam paano paandarin. Nasa manual yung Bible. Amen. Amen. Amen? Kung nalilito ka, nalulungkot ka, di mo lang gagawin mo, baka di ka na naman nagdi-devotion. Sabi mo sa katabi mo, baka naman hindi ka na naman nagdi-devotion. Baka lang. Sabi mo sa katabi mo, baka lang. Baka lang. Tuliro ka na naman, lutang ka na naman, no, naghihinagpis ka na naman. Di ba? Naintindihan niyo po ako? Tingnan mo lang muna yung notebook mo kung consistent. Kung wala na naman consistency yung notebook mo, malamang nag-emote ka na naman, nalulungkot ka na naman, nababaliw ka na naman. Amen. Kung katabi mo yung asawa mo, sabi mo sa kanya, please, darling, sabi mo sa kanya. Word of God. Hello! Yung word ni Lord. Bakit di na nagpe-pray na naman? Tanong mo katabi, nagpe-pray ka pa ba araw-araw? Baka kausap mo na naman yung mga ahas, mga ulupong. Kausap mo naman yung mga traidor, mga chismoso, mga chismosa na naman. Hello? Problema ho yan, walang prayer, walang devotion. Okay? Tapos magtataka ka, ang gulo ng isip mo. Ganun talaga. Huwag ka na magtaka. Sabi mo sa tayo, huwag ka na magtaka. Hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagdi-devotion, anong utak mo niyan? Hello, may tao po ba dito? Kasi it will all start with a person who respond to the vision from the Lord. Paano mo marireceive yung vision from the Lord? Hindi ka nagpe-pray. Paano mo marireceive yung vision ni Lord? Hindi ka nagwo-worship. Paano ma-receive yung vision ni Lord? Hindi ka na lumalalim sa salita ng Panginoon. Mas alam mo pa yung bagong vlog ni Small. Di ba? Di ba? Mas alam mo pa yung mga bagong pelikula. Di ba? Yan problema, di ba? Mas nagbababad po tayo sa mga Facebook, ganito, ganyan. Kailangan po natin magkaroon ng discipline. Kailangan po natin maging pleasing kay Lord. Kailangan po natin talagang maging useful kay Lord. Isipin po natin yon. Kasi doon po nagsisimula na tayo ay kanyang i-affirm. Yung affirmation ni Lord, yun na magtatawid sa iyo sa anumang kagulumihanan sa araw-araw. Pag ina-affirm ka ni Lord, yung affirmation ni Lord, anak, ito ang problema mo, nandito lang ako sa iyo. Kasi nga, you are pleasing, you are living by faith, you have a life of faith, meron kang buhay espiritual. Hello? Meron kang buhay espiritual. Meron kang buhay sa pananampalataya. May inaalagaan kang utak na dapat puro salita lang ng Diyos ang alam. Inaalagaan mo yung utak mo. Sabi mo sa katabi mo, alagaan mo yung utak mo, hardin yan. Ang utak ko parang hardin. Kapag nanonood ka lang kung ano, puro basura nasa utak mo. Di ba? Ano po ang epekto nito? Hindi mo maramdaman yung affirmation ni Lord. So napakalaga po na may affirmation tayong nararamdaman sa Lord. Kaya si Lord, i-affirm ka niya eh. Okay, sana nga, pwede mo sabihin, Lord, affirm tayo. Yan, di ba? Amen? Bigyan mo yung katabi mo ng high five, affirm nga kayo ng katabi mo, affirm tayo kapatid. Yan, nakita mo na, affirm yung katabi mo. Sana si Lord ma-affirm ka rin. Ma-affirm ka rin ni Lord. Kasi yun po magtatawid sa atin sa anumang confusion, anumang chaos, anumang pagkalito, anuman pong problema na tinatahak natin. Yung alam mo talaga, pleasing ka, useful ka kay Lord. Amen? Mahirap po talaga nang magkaroon ng affirmation. Hindi mo maramdaman yung sustenance ni Lord. Kung tayo po talaga, hindi tayo pleasing at hindi tayo useful, hindi good ang tingin sa atin ng Diyos. Lahat po na nilikha ng Diyos, sinecheck niya. Sabi mo sa katabi mo, ginawa ka ng Diyos. So lahat ng ginawa ng Diyos, Genesis chapter 1, tinitingnan niya yan kung good. Ano ba tayo ng good? Pleasing and useful. Ibig sabihin ng pleasing, you live a life of faith. Because it is impossible to please God without faith. Kaya yung pleasing mula yan sa life of faith. Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. At kung di mo na please si Lord, wala kang affirmation na nadadama mula sa kay Lord. Wala kang affirmation from God. So ang buhay mo talaga, confused. Affirmation. Sabi mo, affirmation from God. Yung alam mo, tama yung love life mo. Bakit? Pleasing and useful kay Lord. Alam mo, tama yung kurso mo, ginagawa mong buhay bilang estudyante. Kasi pleasing and useful kay Lord. May affirmation, alam mo, tama ka kay Lord. Hello? Yung buhay mo, pag in-evaluate mo, malakas ang loob mo kahit totoo lumabas. Bakit? Kasi alam mo yan, affirmation yan kay Lord. Ma-affirm ni Lord yan. Good and pleasing yan. Naintindihan niyo po ba? So magsisimula yan sa tao talaga na nananampalataya sa pangako ng Diyos.
Hebrews 11 verse 6. Nananampalataya. Imposibleng matuwa ang Diyos sa iyo na hindi ka nananampalataya sa kanyang mga salita. Paano ka maniniwala sa kanyang salita? Hindi ka nagbabasa. Paano malalaman ang salita ng Diyos? Puro ka YouTube, puro ka Facebook, puro ka chismis, puro ka internet. Magtataka ka, ano ba nampalataya ng Diyos? Lutang ka, wala kang alam. Sige, magsabi ka ng 3 pangako ng Diyos sa iyo na natatandaan mo, sabi mo sa katabi mo. Pero magtanong ka ng 3 latest chismis sa paligid, sa katabi mo, alam. Oh, ano latest doon sa kapitbahay natin na buntis nung kanyang ano? Alam eh, no? O, di ba? Ano latest doon sa kabila? Ayun, nabuntis. Ay, gano'n ba? Di ba? Ayun, si kumara, ayun, napangarap. O, yun, pausa-utang. Alam mo eh, 3 latest chismis, alam mo eh. Pero 3 promises of God, magsabi ka ng 3 sa katabi mo kung meron talaga, wala. Bakit? Kasi di ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya paano ka maniniwala sa salita na hindi mo alam? Paano ka maniniwala sa pangako ng Diyos na ikaw mismo hindi mo rin alam? Hello? Nandito ba kayo? Amen? No? Ito parang joke lang yan eh. Ito parang joke lang ho to. Joke lang. Sabi mo sa tayo magjo-joke si Pastor. Mag-ready ka. Amen? Anticipate mo tumawa. Amen? Hindi, joke lang. Joke lang. Di ba? Gaano kalaki ang pupo ng kambing? Alam mo, tama? Hello? Tama. Gaano kalaki ang pupo ng baka? Alam mo rin, tama? No? Gaano kalaki ang pupo ng aso? Alam mo din, di ba? Gaano kalaki ang pupo ng isang pusa? Sagutin mo sa katabi mo, alam mo rin, di ba? Eto, anong pangako ng Diyos sa'yo? Di mo alam. Yan ang hirap sa'yo. Puro pupo alam mo. O, tama? Anong pangako ng Diyos sa'yo? Sabi mo sa katabi mo, isa lang. Isa na lang, oh. Anong pangako ng Diyos sa'yo? 1, 2, 3, 10 seconds, sabi mo sa katabi mo. Okay, now, do it. Okay. O, tayo mo, di mo alam eh, oh. Nag-iisip ka muna bago mo sabihin. Ibig sabihin, wala sa puso. Kasi kung galing sa puso, isang pitaw ka agad yun. Ngayon, gusto natin makaranas ng blessed life, ha? Wala kang pangakong hawak sa puso mo. Tignan mo, pagka kasi alam mo lang sa utak mo, iisipin mo pa, hahanapin mo pa, ano nga huling, di alam ko to, papatunayan ko kay pastor, na alam ko yan. Ano mo, di mo sabi. Kasi di mo kailangan mag-isip kung sa puso. Kaya galing sa puso, hindi nag-iisip. Pagpapalain ako ng Diyos, gumaganon ka. He will make me a great nation, gumaganon ka. Amen? Amen? Kaya nabagit ba kagad ng katabi mo? Sabihin mo ang pangako ng Diyos sa'yo, sabihin mo sa katabi mo, kagad, I will be a great nation. Gumanon siya kaya. Hindi di ba? So, i-develop po natin yan. Sino dito tatanggapin mo katotohanan? Kailangan mo i-develop sa puso mo yon. I-recite mo, kabisaduhin mo, ulit-ulitin mong basahin. Huwag kang mananawang basahin. Amen. Para kumapit sa pagkatao mo. Kasi it will all start with the person who respond to God's vision. Doon nagsisimula ang blessed life. Doon nagsisimula ang prosperous life. Doon nagsisimula ang buhay sa promised land. With a person who respond to God's vision. Malakpakan mo ang Diyos kung nakuha nyo. Amen. Align yourself. I must align myself to God's vision. Huh? Learn to live full according to God's vision. Learn to live a full life. Learn to live full according to God's vision. Matuto kang umalign talaga ng kumpleto. Buhay mo sa araw-araw. Mula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Sabado, Linggo. Naka-align ka sa vision. Kung magninegosyo, ina-align mo sa vision. Kung magla-love life, ina-align mo sa vision ni Lord. Bakit? Kasi nga, tinutotoo mo sa buhay mo eh. Hindi ka religious. Hindi ka relihiyosong aso, banal na sa kabayo. Di ba? Saan tong kabayo, banal na aso ka, di ba? Ano yun, relihiyoso ka lang. Pag linggo lang, paating-ating ka, wala naman nababago sa'yo. Gusto mo lang yung feelings. Ayaw mo lang sa bahay. At least dito aircon. Parang ganun. At least dito may makakakwentuhan ka. Ano ba yun? What kind of spiritual life is that? Amen? Amen. Amen. Sabihin ko ng malakas na amen kung nandito ka. Amen. Amen. Come on, sabihin ko ng malakas na amen. Hallelujah. Amen? Yan po dapat ng mga taong tumutugon. No? Pag sinabi kong hale, you say luya. Diba? Hallelujah, luya, hale. Amen. Amen? Kasi bakit? You respond. You are teaching yourself to respond. Sa matagal na panahon, hindi ka nagre-respond. Para kang batugan na bato.
Hindi ka nagsasalita. Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, hindi halata. Mismo sa loob ng simbahan, hindi ka halatang Kristiyano nagre-respond, na tumutugon. Isa kang manhid na bato. Hindi pwede yun. Tandaan nyo, it will all start with the person who respond. Respond! Respond! Amen! Amen! Hallelujah! Pag sinabi ng Panginoon, I will bless you, saan tumatama yun? Sa puso ko, sa akin yun. Hello! Genesis 12, 1-4. Sino nagtumatanggap niyan? Sino recipient niyan? Saan dumadating yung hasik na salita ng Diyos na yan? Sa puso ko lahat yan, o Diyos. At hindi pwedeng ang salita ng Diyos tinanggap ko na ordinaryo. May tugon talaga yung katawan ko. Hallelujah. Pumalakpak po yung nakakaunawa niya. Magpuri ka. Sige, magpuri ka na matindi kay Lord. Mag-receive ka. Kay Lord ka nagre-receive, hindi sa akin. Tagapagsalita lang ko dito, yung mensahe galing kay Lord. Pinapaalala sa'yo ng Diyos. Amen? No? Discover how you can walk and you can work daily in alignment with God's vision. It's your response to discover. It's your role to discover. It's your job. It's our job to discover how we will work on a daily basis in alignment with God's vision. Amen. Naintindihan mo natin? So, di-discover mo. Kasi may iba tayo. I-discover mo, paano mailalapat sa pang-araw-araw mong trabaho yung vision ni Lord. Ikaw ang magdi-discover. At yung pag-discover mo, patunay na totoo kang tumutugon. Hello! Hallelujah. Lalabas ka talaga ng bahay. Magwi-win ka talaga ng soul. Magdi-disciple ka talaga ng mga nawiwin. Bakit? Kasi na-discover mo, this is how I will make it a reality in my day-to-day life. Ganun ko gagawing realidad sa normal kong buhay, yung aking gusto na talagang tumugon sa vision ng salita ng Diyos. Sa vision ng promise ni Lord. Ganun mo binubuo yan. Then you will do well. Sabi mo, do well. Do well. Diyan po nagkakatalo kasi magkakaroon ng bunga, magkakaroon ng resulta. Anong resulta ng buhay mo? Tanong mo kita, anong resulta ng buhay mo? Ano magiging resulta niyan? Si Lord nag-provide. Si Lord gumawa ng lupa, ng tubig, ng himpapawid. Gumawa ng kalangitan. Gumawa ng oxygen. Nilagyan niya sa sustansya yung lupa sa mundo. At in-expect ni Lord magkaroon ng bunga. Diyan na po magkakaroon ng question. Verse 3, Genesis 4, verse 3, tingnan natin nangyari dito. And in the course of time, sabi mo, course of time. Course of time, expected ni Lord to, na ikaw magkakaroon ka ng fruitfulness. Pero what kind of fruit? Verse 3, in the course of time, Genesis 4 verse 3, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. So una po nag-offering ng kanyang fruit ay si Cain. Okay? Verse 3 yan. Verse 4, but Abel brought an offering of the finest firstborn. Grabe yun, ano? Sabi mo, finest firstborn. So siyempre kakakilos mo, kakagalaw mo kay Lord, nagtatrabaho ka, magkakaroon ng bunga yun. Sino dito niwala ka, pagpapalain ka ng Diyos, magbubunga ka talaga. Siksik, liglig, umaapaw, multimillionaire ka na disciple. Amen! Yes, magiging multi-millionaire ka. Pagpapalain ka ng Panginoon. You will have your team of 12. Mas palakpakan mo doon si Lord. Kumpara nung pumalakpak ka sa multi-millionaire. Come on! Come on! Mike, nasa tugon mo yan. Nasa tugon mo yan. Nasa tugon mo yan. Si Lord, pinangako niya matindi. Hindi ko lang alam kung makakatugong ka rin ng matindi. Hello? Ha? Amen? Hallelujah? So ito po ang usapan dito. No? Gagawin ka ni Lord mabunga, pero ang gagawin mo, si Cain nagdala ng offering. Kaso po, hindi first. Hindi finest first. Ganda po sa Amplified. No? But Abel, ito po yung kauna-unang offering sa buong Bible, sa buong kasaysayan ng tao. Ito po kauna-unang offering sa buong sangnilikha. Ang offering po ni Cain, tsaka ni Abel. Si Cain po, basta-basta lang nagbigay. Sabi mo sa tabi, huwag kang basta-basta kasi nagbibigay lang. Basta may maibigay. Yan lang po si Cain. Kailangan di ba? No? Verse 4 po, but Abel brought an offering. Nakita niyo po yung but? Ibig sabihin ng but, kinontra. Ibig sabihin, mali kasing nauna. Mali ho kasing basta-basta offering ni Cain. Kaya po nilagyan ni Lord ng kontra sa Bible, verse 2, but Abel, pero si Abel,
Kasi yung una mali, yung una hindi karapat-dapat, yung una hindi nire-respeto ng Diyos, yung kanyang offering. Pero si Abel, sabi niya dito, nagdala siya ng offering of the finest firstborn of his flock and the fat portions, and the Lord has respect, regard for Abel and for his offering, verse 5, but Cain, verse 5, no? But Cain and his offering, he had no respect. Grabe yun. Pwede ka mag-offering na no respect si Lord sa offering mo. Kaya check mo yung offering mo. Check mo yung, ano yung offering? Kaya may offering kasi may bunga ka. Kaya may offering kasi may sinipagan ka. Kaya nga inuna ko sa inyo sabihin, dapat yung kinikilusan mo sa araw-araw, align sa pinangako ng Diyos sa'yo. Promised land mo yon. Glorious life mo yon. Amen? Amen? So ngayon, pag nagtrabaho ka na sa araw-araw, magkakaroon ng bunga, then si Lord maghihintay ng offering. Kasi bakit? Offering was, again, ito yung respond mo pa rin kay Lord. Ito yung tugon mo sa Panginoon. Ito yung palitan nyo ng Panginoon ng conversation. Hindi po monologue, dialogue, may palitan. Nagsasalita ang Diyos, nagsasalita ka rin sa pamamagitan ng handog mo. So si Cain, hindi man niya binastos ang Diyos sa bibig niya, pero hindi niya nirespeto ang Diyos sa kanyang handog. Dahil naghandog lang siya ng masabing may maihandog. Nagbigay lang siya para may masabing naibigay siya. Kaya sabi ng Panginoon, wala akong respeto sa ganyan. Kaya sabi ng Panginoon dito, si Abel, ngunit si Abel, ito matino. Kasi bakit po? He offered the finest firstborn of his flock. Si Cain, anak ko yung pinakapangit dyan, yun bigay ninyo. Ha? Yung mga manok natin dyan na wala ng balahibo, payat, o ibigay nyo. Yun ang sabi lang ni Cain. Pero sabi po ni Abel, ibigay natin yung pinaka-the best, yung first, yung pinaka-una, yung pinaka-finest offering. Yun ang ibigay natin kay Lord. Kaya sabi sa Bible, nirespeto, ni-regard ni Lord ang offering ni Abel. Amen? So kung gusto mo ng blessed life, gusto mo talaga ng buhay na masagana, gusto mo ng buhay na buo ang pamilya, gusto mo ng buhay na mabunga ka sa spiritual, meron kang 12 disciple, kailangan alamin mo rin yung ayaw mo. Ayoko na maging baog, ayoko na hindi ako produktibo, ayoko na ako ay tamad, ayoko na wala pa rin kaming bahay 5 years from now, ayoko na wala kaming sasakyan 10 years from now, ayoko yung mga anak ko hindi makakapag-aral sa gusto ng eskwelahan, sa college, lahat yan ayoko, kasama yan sa mga gusto ko. Alam ko yung gusto ko, alam ko rin yung ayoko. Ayokong maging Cain. Eh, pumalakpak po yung nakakagets niyan. Tawag dyan, anti-vision. Hindi po pwedeng, alam mo lang gusto mo, tapos gusto ko na maayos na pamilya, pero lahat ng ayaw mo, di mo alam. So kahit sinong babae, papatulan mo. Nakuha niyo yung ibig sabihin ng anti-vision? Sabi mo, anti-vision. Gusto mo ng buhay talaga naglilingkod sa Panginoon? Yan ang vision mo? Tapos wala kang anti-vision? Wala kang iiwasang maling barkada? So, ito gusto ko. Buong pamilya, naglilingkod kay Lord, sa Diyos, nasa conference, nasa Singapore, nasa Bogota. Ibig sabihin, ito rin yung ayaw ko. Ayoko ng barkadang wala sa Diyos. Hello? Ayoko sa pornografiya. Hello? Amen? Ayoko sa sugal. Amen? Amen? Hello? Ayoko sa maling tao. Hindi ko mukyut sa Facebook, papatulang ko. Amen? Gusto ko mabuhay talaga ng kalugod-lugod sa Diyos, kagamit-gamit sa Diyos. Gusto ko maglingkod sa Panginoon. Gusto ko may reputasyon ako sa mga tao pag nagsalita ako. Yun ang gusto mo. Dapat alam mo rin kung yung ayaw mo. Ayoko mandaya, ayoko mangopya bilang estudyante, ayoko may kodiko, ayoko magdoktor. Hello? Ayoko magdoktor na exam. Amen? Pero gusto ko magdoktor. Amen? Malinaw ang anti-vision. Sino po dito may anti-vision ka na? Gusto mo ng buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Pero di mo alam kung ayaw mo sa maghapon. Ayoko na nakatunganga. Yan. Ayoko na ubos ang oras sa Facebook, walang saysay. Dapat alam mo rin yung ayaw mong gawin para sa Diyos. Hindi lang yung gusto mong gawin sa Diyos. Gusto mo, alam mo rin, alamin mo. Sabi mo sa tayo mo, alamin mo. Makikita nyo sa buhay ni Cain lahat ng ayaw. Lahat ng ayaw, kaya sinulat po yan. Bakit? Para wag mong gayahin. Para alam mo yung ayaw mo. Amen? Hello? So verse 5, but Cain and his offering, he had no respect. Sino dito mag-o-offering ka? Gusto mo lang mag-offering basta-basta. Hindi mo alam, may dalawa palang uri ng offering. Offering na nire-respect ng Diyos at offering na hindi nire-respect ng Diyos. Kaya dapat alam mo kung ano yung ayaw mo. Ayoko na yung offering ko, hindi ire-respect ni Lord.
Gusto ko yung offering ko magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Finest firstborn offering. Amen? So, tingnan niyo po, dito nangyari kay Cain. So, Cain, verse 5, so last part ng verse 5, so Cain became extremely angry. Ang galit. O yan, isa pa sa ayaw mo yan. Ilista mo uli yan. Ayokong maging ganyang kagagalitin. Nagalit po si Cain. And he looked annoyed. Mukhang annoyed eh. Tingnan mo yung katabi mo, hindi naman mukhang annoyed, ano? Si Cain kasi nagmukhang annoyed. Alam mo sa tao, pagka talagang naasar sa Diyos eh. No, naasar siya sa standard ng Diyos. Sisisihin yan, maghahanap yan ng Abel na papatayin. Oh. Ikaw kasi, hindi mo ginawa yung the best mo. Matindi si Cain eh, no? Hindi mo ginawa yung the best mo, ito matindi pala. Ginawa mo yung the best mo, kumita ka ng malaki, pero hindi mo ginawa yung the best mo sa pag-offering. Hello? Pagkatapos doon, hindi tinanggap ng Diyos, ramdam mo yon, hindi ka na-affirm. Tapos ngayon, nagalit ka sa Diyos, pero naghanap ka ng Abel na papatayin. Ganyan ang nangyayari. Kay Lord, walang masamang tinapay sa akin ng Diyos. Pero sa pastor, meron. Ganyan yan. No? Si pastor naging Abel, di ba? Yung cell leader mo naging Abel. Yan, yung mga tumotodo sa Diyos na yan, talaga yung buhay niyan, ganyan din. Titirahin ko yan, papatayin ko yan. Naghanap ka ng Abel, yung mga talagang tao naglilingkod sa Diyos, yung mga taong binigay talaga ang puso sa Diyos, yun po ang mga Abel. Kaya dalawa lang yan eh, dalawang tao ngayon dito eh, dalawa lang magkapatid dito eh, isang Cain, isang Abel. Tingnan mo yung katabi mo, si Cain yan o si Abel? Tingnan mo buti. Mag-ingat ka dyan, kung si Cain yan, baka paslangin ka yan. So alam natin nangyari ho dito. So yun po nangyari dito kay Cain. Saan ang galing yon? Kasi po si Cain gagawin yung the best para kumita. Pag kumita ng the best mula sa Diyos, harvest, ibibigay sa Diyos basta-basta. Ibabalik sa Diyos basta-basta. Ba't nagaganyan? Si Lord nagbigay ng trabaho sa'yo, pero wala ka ng oras ngayon sa paglilingkod sa Diyos. Ba't nagkaganoon? Tanongin kita, ba't nagkaganoon? Tanongin mo sa ba't ka nagkakaganyan? Ugayin mo yung ulo. Baka saan napunta yung ulo eh? Di ba? Si Lord binigyan ka ng sweldo, binigyan ka ng pera, kumikita ka. Tapos ngayon pinagkait mo sa Panginoon yung pera na yon. Paano kung 5 minutes kunin ni Lord muna sa yung oxygen? Kaya mo? 5 minutes lang, tanggalin muna ni Lord. Pagkait ni Lord ng konti, kunyari lang. Pagkait ni Lord ng kunyari lang, okay? Yung oxygen sa'yo ng 5 minutes, kakayanin mo kaya magtrabaho pa? Kahit gano'ng kalaking muscle mo, kahit gano'ng karunong ang ulo mo, kahit gano'ng kadami connection mo, 5 minutes ka lang, walang oxygen. Sabi mo sa katabi mo, 5 minutes ka lang, walang oxygen. Yung mga tumaba na po dito, baka 1 minute lang. Ha? Nakita ho natin dito, si Cain, ganyan ang asal ni Cain. Verse 6, verse 11, talong na po tayo sa verse 11. Pinatay po ni Cain si Abel, no? At namatay po si Abel, at ang dugo ni Abel sumisigaw sa Diyos. No? At ngayon po, nahuli ng Diyos si Cain. Sabi po ng Panginoon, nasaan ang utol mo na si Abel? Sabi ni Cain, bakit sa akin mo tinatanong? Diba? So sabi po ng Diyos sa kanya, isusumpa ka na. Sabi ng Diyos kay Cain. And verse 11 ho yun, and now you are cursed from the ground, which has opened its mouth to receive your brother's shed blood from your hand. Nakita niyo po yung verse 11? Ngayon, Cain, ano po trabaho ni Cain? Ang trabaho po ni Cain, nagtatanim ng gulay, vegetation. Ang trabaho po ni Abel, nagbabantay po ng mga tupa. Yan. So yan po background nila. Pero sabi po dito sa verse 11, ito yung matinding curse na dapat mong iwasan. Sabi mo sa akin, umiwas ka sa ganitong curse. Umiwas ka sa sumpang ganyan. No? Kahit tanggay po natin yung puso natin sa mga taong tumotodo kay Lord. Napatig ko sa mga Kristiyano kasi, may Cain spirit na yung mga tumotodo kay Lord. Galit na galit ka sa mga tumotodo kay Lord. Galit na galit ka sa nagbibigay ng buong buhay nila sa Panginoon. Ikaw nagiging Cain. Ibig sabihin, you hate them. Sabi nga ni Jesus, hindi mo na kailangan pumatay sa bagong tipan, sa New Testament. Sa paliwanag ni Jesus, hindi mo kailangan pumatay para magkasala ng pagpatay. Magkaroon ka lang ng hate sa kapatid mo, pinatay mo na. Magkaroon ka lang ng hate sa kapatid mo, pinatay mo na, sabi ni Jesus yan. So sa panahon din natin ngayon, marami pong Cain na may ganyang spirit eh. Cain spirit. Yan po yung mga Christian din na nagtataka sa iba, ba't tumotodo ka kay Lord? Kasi pag todo mo kay Lord, insulto sa hindi nila pagtodo kay Lord. Kasi pwede naman hindi tumodo kay Lord. Sino nagsabi sa'yo? Kaya sira buhay mo eh. Hello? Yung mga hindi tumotodo kay Lord, yung Cain spirit, galit po yan sa mga tumotodo kay Lord. Hello?
Ay, sinasabi ko sa'yo, sinasabi mo lahat kay Pastor Jam, kay Pastoran, lagi napapagalitan. Tinan mo ko, hindi ko lagi sinasabi lahat sa pastor ko. Tinan mo ko, after 6 years, sira pamilya mo. True to life story. Yun ang problema sa'yo. Masyado kang dikit sa leader mo. Tama, nagpapadisciple ka kasi. Diba? Lahat, kinuwento mo na eh. Diba? Hinayaan mo kasi talaga, manghimasok sa buhay mo yung leader mo. Tingnan mo ko, hindi ko lahat sinasabi sa leader ko. Kaya tingnan mo, after 5 years, hiwalay na kayo. Akala mo lang nakakaligtas ka. Kain spirit yun eh. Yung ayaw, nagagalit ka sa mga tumotodo, sa mga nag-o-offer kay Lord. Binigay na nila lahat kay Lord, lahat. Galit ka eh. May ganyan po eh. Buti lang, hindi ganyan yung katabi mo. Amen? Hello? Dapat isang beses lang sa isang linggo ka magsisimba. Tapos, dumating ka ng late, umuwi ka ng maaga. Tapos, mag-expect ka ng laksa-laksang lumaragas ang pagpapala. Dapat sa'yo, paluin ng dyaryo sa ulo. Ha? Mag-aampa nga yun eh. Diba? Dapat sa'yo, dyaryohin sa ulo eh. Diba? Gusto mo yung mga magical prayer. Lord, i-bless mo ako kahit tamad ako, wala akong gagawin. Wow! Lakas ng tama mo. Diba? Iba ka rin eh, no? Diba? Tamad ka, sakay-satanas ka mula Lunes hanggang Sabado, puro ka chismis. Tapos pagdating ng linggo, dadating ka ng late, uwi ka ng maaga. Sa kalagitnaan, 5 beses ka pa nag-CR. Grabe ka, wow! Tapos gusto mo magical prayer, i-bless ka ni Lord, tamad ka. Buo pamilya mo, lahat inasawa mo. Diba? Lord, bigyan mo ako ng buong pamilya. Tapos lahat na hindi believer, yun ang bino-boyfriend mo, gine-girlfriend mo. Buo pamilya, gusto mo. Tapos bino-boyfriend mo, unbeliever. Basta cute, may dimple sa noo. Kamukha ng mga K-pop, Kimpi, matagal na uso yan. Tapos gusto mo buong pamilya, minahal mo, bad boy. Bad boy ng dance floor. Yun ang minahal mo. Tapos ang gusto mo buong pamilya, wow! So magagalit ka sa church, hindi totoo si Lord. Wow! Hello, nandiyan ba kayo? Galit ka pa sa mga tumotodo, galit ka sa nagmamanifestong kabarkada mo, galit ka sa mga estudyante na talaga tumotodo kay Lord, galit ka sa mga inuuna si Lord kaysa sa thesis nila. Hello? Nandiyan ba kayo? Kain. Sabi ko sa tayo mo, mag-ingat ka sa kain. Yan ang layuan mo. Sabi mo sa akin, layuan mo yun. Layuan. Kaya po sinunod ang buhay ni Cain para huwag mong gayahin. Ang mahirap po kasi kapag yan pa ginaya mo. Huwag mong gagayahin yan, Cain na yan. Di ba? Pag pinagpala po ng Diyos ang isang Abel, maiinggit lalo yung Cain. Pag ni-affirm ni Lord ang mga Abel, kapag tinanggap ni Lord ang lahat ng handog ng isang Abel, lalo maiinggit. Lalo na pag blines, no? Kasi bakit? Kasi po nakikita niya talaga yung sarili niya. Yung tagumpay po sa spiritual na isa, pinapakita na niyo sa sablay mo sa spiritual. Yung pagtodo ng isang Kristiyano sa spiritual, na ikaw hindi tumotodo, na insulto ka. Bakit? Kasi na-highlight yung pagiging tamad mong Kristiyano. Ba't ka ba kasi nagdi-devotion? Expose tuloy ako, di ako nagdi-devotion. Di ba? Nakita niyo kasama mo sa cell group na laging bibong-bibo, di ba? Nag-devotion, kompleto daw devotion niya. Ikaw na-insulto ka kasi. Nag-devotion ka every other year eh. Ayusin mo. Kaya sabi mo sa tayo, mag-ayos tayo. Huwag natin tutularan, no? No. Sabi mo sa tayo mo, please, no. Know what you don't want to happen to you. Know it. Ilista mo talaga kung ayaw mong mangyari sa'yo. Ayokong tumanda na walang pinagkatandaan. Hello? Ayokong tumanda na ako didepende sa aking mga anak. Hello? Mga Pilipino ganyan. Pinag-aaral ka namin ng tatay mo, ha? Nakita mo yung kambing natin, binenta natin para sa'yo, ha? Nakita mo yung lupa natin, no? Kalupa ng kapitbahay, binenta natin para sa'yo. Ha? Pagka natapos ka ng pag-aaral na, bahala ka sa amin ng nanay mo! Ganun naman tayo mga Pilipino eh. Di ba? So yung mga anak din na makatapos-tapos na talagang umasenso sa buhay. Bakit? Lahat sinagot na. Hindi ko ganyan kayo sa Bible. Nakalagay po sa Book of Proverbs, no? Ay isang mabuting magulang, mamamatay na may ipapamana sa anak. Hindi utang pinapamana sa anak. Hello? Hindi na ako makakapalakpak dyan lahat ng mga Pilipino. Oh, tama. A righteous parents will leave an inheritance to their children. Yan nakalagay sa Bible. Tayo mga Pilipino, anak
Ikaw na bahala sa amin pagtanda namin. Hindi ho. Isa ho sa dapat mong i-anti-vision, gumawa ka ng listahan ng anti-vision mo. Ayokong tumanda na ako ang hihingi sa anak ko. Pagtanda ko, paglapit sa akin ni musika, sasampalin ko siya ng 50 mil. Ha? Umalis ka dito. Amen. Hallelujah. Tama. Tama po ba? Kaya ngayon, habang 40 anyos na ho ako, si Pastor Jam, medyo parang nasa time na yung buhay ko. Lord, tulungan mo ako na mas magsumikap. Bakit? Kasi ang dami kong anti-vision na ayokong mangyari sa akin. Hello? Ha? Gusto mo ba? Lahat ng kapwa mo sa cell, every year nasa Singapore, ikaw wala kang pang Singapore. Gusto mo yan? Know what you don't want. Hello? Hello? Hi? Are you high? Are you here? Nandiyan po ba kayo? Ha? Pagdating mo ng 60, doon mo gusto magsimulang maglingkod kay Lord, ayun, ayoko. Pagtunto ko ng 50 anyos, pagtunto ko ng 60 years old, doon ako totodo kay Lord, wala na. Anti-vision. Tanong kita, ano mga anti-vision mo? Kung ang vision mo maglingkod kay Lord, ano naman yung kabila? Ano naman yung ayaw mong gawin para kay Lord? Ayoko maglingkod kay Lord na wala na akong lakas. Ayoko maglingkod sa Panginoon na uugod-ugod na ako. Ayoko maglingkod sa Panginoon na hindi ko inalagaan yung aking katawan, aking pisikal. May sakit ako. Amen. Usapan namin, Lord, pag kinuha mo ko, split seconds lang. Amen? Amen. Ha? Hindi na yung parang mararatay ka dahil sa sobrang katamaran. Yung tuhod mo lumambot na lumambot na lumambot. Tumaba ka ng tumaba ng tumaba. Hindi ka na makalakad. Anti-vision. Sino dito gagawa ka ng anti-vision? Have an anti-vision. The life of Cain shows us what we do not want to happen with our lives here on earth. Yung buhay ni Cain, pinapakita nito na ito yung ayokong buhay. Na kung kailan ako nagkatrabaho, kailan ako nagkaroon ng pera, saka wala na ako sa mentoring, ayokong mangyari yon sa akin. May tao ba dito? Hello? Kung kailan ka sumikat, kung kailan ka yumaman, kung kailan ka nagkapamilya, kung kailan ka nagka-boyfriend, saka ka wala ka na sa pag-win ng soul, wala ka na time sa pag-make disciple. Ayokong mangyari yon sa akin. Gumanong ka. Sabihin mo sa sarili mo yan, ayokong mangyari yon sa akin. No? Tapos ito pa ayoko. Kung kailan teenager na anak ko, saka ko kakausapin tungkol kay Lord. 16 sa akin nag-usap, Sen, mag-worship ka, Sen. Magbalhin mo si Lord, Sen. Doon ko gaganunin si Sen, 16 years old. No, Sen. Ngayon 2 years old ka, 3 years old ka, I will train up a child in the way he should go. At ayokong i-miss out yun. Anti-vision ko yun. Sino dito may anti-vision ka? Ha? Gumawa ka ng ganyan. No? Ba't kung kailan ka tumungtong kunyari ng 6 digits, saka ka di nagtatights? Kung kailan ka tumungtong ng 5 digits, saka ka di nagtatights? Nung 200 lang baon mo, a week nung estudyante ka, todo-todo ka sa pagtatights? Bakit nung kailan ka nag-5 digits, saka ka nagbasungit sa Panginoon? Huwag mong hayaan yon. Ayokong maging masungit kay Lord sa pagdaan ng panahon. Ay, pumalakpak ka sa Diyos kung nakukuha. Anti-vision yan. Know the negative side. Know the opposite of the vision. Para iiwasan mo. Actually, mas makapangyarihan nga daw, di ba? Ang mga negative force. Gamitin natin ang tama ang mga negative force. Yan ang ayokong mangyari sa akin. Yan. Sino may ganyan ngayon? Ayoko na pagtagal ng panahon, saka ako di nakakapag-worship. Sa pagtagal ng panahon, saka ako di madama yung presence ng Holy Spirit. Muna pa nung kabataan ko, di ba? So, iniingatan. Kaya nagkakagano ng buhay natin. Alam lang natin magaganda na dapat nating puntahan. Pero di natin alam yung mga pangit na dapat nating iwasan. Hindi ka takot maglamyerda. Hindi ka takot bumagsak. Hindi ka takot bumagsak sa school. Hindi ka takot malayo sa Diyos. Hindi ka takot bumarkada sa mali. Hindi ka takot mag-boyfriend ng mali. Bakit? Wala kang anti-vision. Hindi ka takot malugi. Hindi ka takot mawalan ng mga minamanage. Kasi alam mo kung saan mag-yes. Yes and amen. Promise si Lord. Pero dapat alam mo kung saan mag-no-no. Sa spirit ni Cain. Make a list of all the opposites of your vision. Gawin natin yan. Gumawa ka ng listahan ng lahat ng kabaliktaran ng vision mo. Tawag doon, anti-vision. Know the opposite. Never be afraid to face reality. Have an anti-vision. Alam niyo po nangyari kay Cain?
Ito yung Cain's curse. Ano ang curse ni Cain? Sabi ng Diyos kay Cain, ito. Now you are cursed from the ground, which has opened its mouth to receive your brother's shed blood from your hand. Verse 12. Genesis 4 verse 12. Ito yung sumpa sa kanya. Ito yung sumpa. Tignan nyo. When you cultivate the ground. Tandaan nyo, farmer tong si Cain. Ha? Nag-aalaga po ng mga tupa si Abel. Yan ang dalawa na yan. Si Cain, farmer. Farmer to. Pero sumpa kay Cain. When you cultivate the ground, farmer ka, it shall no longer yield its strength. It will resist producing good crops for you. Grabe. Tatanggi na yung lupa sa'yo. It will resist. It will no longer yield its strength. Yung lupa. So, ibig sabihin, kung farmer ka, yan ang kaya mong gawin, productive ka dati dyan ka mayroong great harvest, dati Cain. Ngayon, ito curse sa'yo, hindi ka na doon makaka-harvest. Yun ang matinding sumpa ng Cain. You shall be a fugitive, a vagabond, roaming aimlessly on the earth, in perpetual exile, without a home, a degraded outcast. Grabe si Cain. O yun, outcast ang dating niyan. Outcast ang kinapuntahan po ng ganyang spirit. And verse 16, ito pinakamalala. Verse 16. Nandiyan po ba yung verse 16? Hindi, nasa Bible talaga. Lagyan niyo po yung verse 16. Yan, basahin natin. Yan ang verse 16. Nawawag dumating sa inyo yung verse 16. Ayan pinakamatindi. 1, 2, 3, go. Oh. So Cain went away from the manifested presence of the Lord and lived in the land of Nod, wandering in exile east of Eden. Hello? Ayan ang pinakamasaklap sa'yo. Titira ka sa land of Nod, wandering in exile east of Eden. Yan ang pinakamasaklap, ha? You went away. You were outcasted from the manifested presence of the Lord. Ang matindi kay Cain, hindi siya pinaalis dyan. Pinaalis lang siya sa lupain. Pero hindi siya pinapalis sa presence. Pero ganun yung asal niya, pinaalis niyo ako sa lupain, aalis na rin ako sa presence. Hindi siya pinapalis ni Lord, ha? Pinaalis lang siya saan? Sa lupain kung saan nakatira si Adan, si Eva, si Abel na namatay. Yun lang. Pero dahil ganun po yung asal, dahil pinalis niyo ako dito, inisakpera niyo ako, aalis na rin ako kay Lord. Ganun, dinamay mo si Lord. Dinamay niya na si Lord. So Cain went away from the manifested presence of the Lord. Yun ang pinakamasaklap. Sino dito, yan ang pinakamagandang anti-vision. Ayokong umalis sa presensya ng Diyos. Okay? Yan yon. I will make it so clear in my life. Yan talaga. Yan ang pinakamatindi po. Yan ang pinakamatinding anti-vision. Ayokong makita yan. Anti-vision. Ayokong makita yan sa buhay ko. Na aalis ako, hindi lang sa presensya, sa manifested presence. Yun po yung sabi ni Bishop Orel. Merong presence, omnipresent of God. Kahit nga doon sa beer house, nandun daw si God. Omnipresent tawag doon. Pero mas may matindi doon. May mas makapal doon. May mas maganda doon. May mas masarap na presence. Tawag manifested presence. So dapat anti-vision mo yan. Ibig sabihin ng anti-vision sa Tagalog, ayokong makita yan. Ayokong makita yan. Ayokong makita na anak ko, 16 years old na, doon pala kami mag-uusap about spiritual things. Ayoko yun. Habang bata yan, kahit nasa tiyan pa lang yan, doon ko na siya kakausapin. Ayoko makita na matanda ako, doon ako nanghihingi. Doon ako didepende kay Mus, kay Zen, kay Juju, mga anak, pinagtrabahuan namin kayo ng mami ninyo, sagutin nyo kayo, matanda na kami. Hindi. Anti-vision ko, ang gusto ko makita, paglapit sa akin ng mga anak ko, kahit may edad na ako, ito, ano kailangan mo? Mag-iiwan kami ng inheritance. Yun ang kayo sa Bible. Ano pa anti-vision ko? Ayoko tumagal na, kung kailan ako nag-50, saka ako walang presensya ng Diyos sa buhay ko. Kung kailan ka nag-20, 30, 40. Kung kailan ka nag-40, saka ka nawala ng daily devotion. Saka ka bumabaw sa diba?
Ay, kaya kailangan alam mo yung anti-vision mo. No? Kailangan alam mo talaga yung ikaw. Alam mo talaga yung gusto mo, okay? Nalista na natin yan at alam mo rin yung ayaw mo. Hello? Ito pinakamatinding ayaw mo mangyari sa'yo. Ayokong umalis sa manifested presence of the Lord. Amen? 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 Tumayo po tayo lahat. Sabi mo sa katabi mo, marami kong ayaw. Pagka nagiging class ka na daw, nagiging maselang ka na. Pumalakpak yung may mga class na taga Glorious City Church. Amen. Hallelujah. Sabi ko na malakas na, Hallelujah! Ganyan na may mga class sa Glorious City Church, humahallelujah ng walang pakundangan. Amen. Hallelujah! Amen. Woo! Pero pag ganyan-ganyan yan, kala mo pang kanto, no? Pero milyonaryo yan. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen? No? Tandaan niyo po yan. Tandaan niyo may class, tandaan niyo to, maselan. Maselan. Ito gagawin ka nitong maselan. Bakit? Ang dami mong ayaw. Ang dami mong ayaw. At ang pinaka-ayaw mo sa lahat, yung umaalis sa presence ni Lord. Amen? Amen? So ngayon, para po sa mga nagpapatuloy, sino dito magpapatuloy ka kay Lord? Amen? So learn from Cain. Sabi mo sa tayo, learn from Cain. Apat pa binanggit ko, the value of finest firstborn offering. Number 2, learn from Cain. Do well, believing God, doing what is acceptable and pleasing to Him. Number 3, do not let yourself be away from the manifested presence of God. And learn from Cain. Iwasan mo yung curse of Cain. Na kung saan ka magaling, di ka na pwedeng magtrabaho. Kung saan ka mahusay, di ka na pwedeng umani. That's the curse of Cain. God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.